Nay, okay lang linisin namin? Opo. Oo, sige. Kasi hindi na kaya ni Nanay. Kawawa. Nakakaawa talaga yung kalagayan nila mga kabati. Christy, ka. Ihi ng ihi. Ang higpit, Nay, ng pagkatali mo, Nay. Buti hindi siya nahihirapan, ano. Ilang taon na nakatali sa kanyang katawan, mga kababayan? Siyam ng taon. Ha? Siyam ng taon. Siyam na taon nakatali sa katawan niya to. Kuha pa tubig. Kasi pati itong kadena, oh. Yung kadena kasi, guys, tubig pa. Halo-halo na to. May ihi, may tali. Nay, magandang hapon. Maganda na naman. Kumusta po si Nanay? Buti. Nay, andito na naman si Daddy Frankie. Kumusta yung kalusugan ni Nanay? Ganog pa rin. Malakas. Malakas na. Salamat sa Panginoon, Nay, kasi sa edad mong yan, malakas. 80 yun yung edad ko na. Ay, 80 na yung edad mo. Pero malakas pa rin. Malakas rin. Pero yung sakit ko sa puso, sa gabaga, wala na. Wala na. Salamat sa Diyos. Yun ang pinakamagandang blessing na galing kay God dahil hindi ka sakitin. Hindi na naman. Oo. Pero Nay, 12:30, nag-lunch na po ba kayo? Kumain na kayong tanghalian? Opo. Ano ulam? Katapos kami ng kumain. Yung manok. Manok! Wow, sarap. Kumain na kayo? Ha? Kumain na Ay, kayo? wag mo kaming alalahanin, Nay. Kami po ay pumunta dito para kumustahin ka at may dala akong grocery. Salamat. Hindi kami pumunta dito para pagsilbihan. Pumunta kami dito para matulungan man lang kayo, lalong-lalo na sa anak mo na si Christy. Kumusta na po si Gusto ko Christy? nang mabuti nang gagaling yun. Matanda na ako. Hindi ko siya naaalaga ko yung anak ko. Ginagawa ko lahat na maglaba, magluto. Gagawin ko, maglilipi ko ng akan, kinain ng plato. Gusto mo na siyang gumaling na? Wala nang kasama ko, yung apo ko, may asawa na. So, ibig sabihin ay napapagod ka na. Napagod na talaga ako. Pero nagtitiis ako, anak. Pero nagtitiis ka po. Wala akong kasama. Hindi gaganito ng ganyan kung anong gagawin. Pero talagang gusto ko nung gumaling anak. Gusto mong gumaling yung na anak. yung anak ko. Alangan na buhay ako. Nabubuhay ako. Sino mag-alaga si Christy? Uy. Sino mag-alaga sa anak mo? Wala nga po. Wala na. Wala na yung anak ko may asawa na nga. Christy, kasama ko labang. Mga kababayan, si Nanay napapaiyak. Iniisip daw niya yung kalagayan ng anak niya. Dahil 80 na siya. Gusto ko nang gagaling yung anak ko. Pero ganito, yung gagawin ng nili, ganito yung kamay niya. Lakad na lakad. Ganito. Ngawak ng gabi, hanggang walang kausap. Salita ng salita sa gabi kahit walang kausap. Nung naisip ko, naiisip ko, anak Frankie. Iiyak talaga ako. Umiiyak ka po. Sige, Nay, huwag kang mag-alala. Mag-pray lang tayo, Nay. Gagawa tayo ng paraan, no? Opo. Ito yung kalagayan ni Ate Christy, mga kababayan. Ilang taon na po siyang nakakadena. May mag-siyam ng taon na. 9 na taon na daw siyang nakakadena. Kaya umiiyak si Nanay dahil sa kalagayan ng kanyang anak. Gusto na raw niyang gumaling ang kanyang anak.
dahil matanda na siya. Ate Christy, kumusta ka na? Ha? Okay ka lang? Nakakaawa. Ay! Ba yan? Ay, ano to? May guys. Hindi na siguro nakikita ni nanay. Nay, may susi ka ba nito? Pwede ba nating ano? Wala na, walang sulit. Nakakaawa kasi mga kababayan, tignan nyo, dito na umihi, dito na tumain, may tae. Although hindi ko rin sisi si nanay dahil 80 years old. Kaya nga po umiiyak na siya. Pero gusto ko siyang ilipat mga kababayan. Guys, pwede bang, Jessie? Pwede bang kasi may linisin natin? No? Linisin natin. Ayan, ilipat natin. Kaya lang, nakakandado to eh. Sirain kaya natin to. Wala na rin kasi magagawa yung matanda, mga kababayan. Ha? Pahiram ng martilyo. Nay, okay lang, linisin namin? Opo. Oo, sige. Kasi hindi na kaya ni nanay. Kawawa to. Kung makikita nyo lang mga kababayan. Ayun. Makikita nyo yung sitwasyon. Nakakaawa talaga yung kalagayan nila mga kababayan. Ate Cristel, ka. Labas ko muna ito. Nakakaawa yung dito ka, Ate Christy, sa tabi ni nanay. Nakakaawa yung sitwasyon. Christian, pakibuhat ninyo yung papaghugasan doon kasi tingnan may tae. Apa. Nakakaawa kalagayan ni Ate Christy, mga kababayan. Dito siya tatai, ihi, kaya mabaho yung Sige, lagay nyo doon, tapos hugasan ninyo. Kahit mamaya na ibalik pag natuyo. No? Opo. Tapos walisan din to. May gripo. May gripo, Nay. Nay, okay lang ba? Tanggalin ko yung tali muna niya. Okay lang tanggalin ko yung kadena niya. Ate Christy, tatanggalin ko yung kadena mo para hindi masyadong hirap. Tapos wag kang aalis sa bahay, Babalik-balikan kita dito, Kailan siya naligo, Nay? Kahapon. Lagi mo na pinapaliguan. Papaliguan ko siya sa doon sa labas. Tayo ka nga, Ate Christy. Ayan mga kababayan. Nagbakat-bakat na siguro sa niya. Paano to tanggalin? Tanggalin ko muna mga kababayan. Wag po sana kayong magalit sa akin. Dahil ayun, hindi. Tubig tapos walisan muna. Kasi andyan pa rin yung baho. Sige na, Nay. Hayaan mo lang sila. Diyan ka lang, Nay. Hayaan mo lang sila. Tanggalin natin. Mabaho. Ihi ng ihi. Ihi ng ihi. Ihi ng ihi. Ang higpit, Nay, ng pagkatali mo, Nay. Buti hindi siya nahihirapan, Nahihirapan, pero pinapaliguan ko na nakatali. Pinupunasan ko na. Pag pinapaliguan mo nakatali, pinupunasan mo rin. Pinupunasan ko sa dina. Parang hindi nang didikin yung malilaki. Ayun. Kawawa ko na. Kawawa siya. Upo ka, Ate Christy. Ayan. Upo ka. Ayan. Wala talaga siyang alam, guys. Ito. Ilang taon na nakatali sa kanyang katawan, mga kababayan. Siyam ng taon. Ha? Siyam ng taon. 9 na taon nakatali sa katawan niya to. Opo. Nakatali. Ngayon lang natin matatanggal. Asawa to. Sige, linisin nyo dyan, Kuya Jesse, linisin nyo habang kinakausap ko si nanay. Walisin nyo palabas. Ayan. Yung ibang tulama asawa to, ang asawa lang sa Yung asawa niya, nag-asawa na ng iba. Ang asawa lang, 5 na anak tubig ng asawa to. 5 na yung anak. Pinabayaan na talaga si Ate Christy. Pinabayaan na talagang ginawa niya. Gagawin natin sa tali na ito mga kababayan para hindi na itali ulit si Ate Christy. Ayan, sige, walisin nyo lang. Ano yung walis? Ganito lang, basta walis lang. Pero may gagawin ko. Sige, kasi maputik dito.
Kuha pa tubig. Hindi marunong magwalis si Kuya Jesse. Yan, ilabas niyo dito. May gagawin ko. Tubig pa, tubig. Kuha pa tubig. Kasi pati itong kadena, oh. Yung kadena kasi, guys, tubig pa. Halo-halo na to. May ihi, may Talagang ganyan sa ating ginagawa. Dura. Kaya pala. Ano kasi nagawa ko? Sinsya na kayo mga kababayan, pasintabi po sa mga kumakain dyan kung sakali dumaan ang bidyong ito. No? Wala po kaming intention. Pasensya na po kayo. Gusto lang talaga namin malinisan tong kwarto ni Ate Christy. Kasi eto nga. Ako, may lagayan ng sa sarili niya. Dinalaw namin sa mga kababayan ito. Inabot namin, baho. Yung pala may tae. Kawawa ka anak. No. Nay, huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo po, kayo. Kayo ang iniisip ko. Wala silang anak na babae, guys. Si Ate Christy lang. Tapos ang... May anak na isa. Oo. Pero nandoon sa biyanan niya. Yun, ganun na magwalis, kuya. Tapos na, pag umaga, bubuksan mo itong mga bintana, ha? Para ano? Parang nainitan. Para... Minsan, kahapon, pinalabas ko doon. Oo. Hindi ko na tinalian. Parang Oh. nainitan kagapon. Ay, ang itim ng paa niya, oh. Tingnan yung paa niya, guys. Ikot ng ikot. Ikot na ikot dyan. Dura. Hindi nakakaligo. So, ibig sabihin yung dumi niya, dura, naapakan din niya. Nako. Sana yung tubig. Yung ginawa ko, may daspan doon na yun. Ana. Yan. Okay na. Okay. Yan, mamaya na to, ibanlaw na lang. Hugas ako kamay kasi yung mga pa. Kunin mo yung alcohol sa sasakyan, bro. Mag-alcohol tayo. Sinsya na kayo, guys, ha. Hugasan din natin itong kadena kasi malamang pag alis ko, ikakadena ni nanay yan. Kaya, sampay muna natin dito. Ay, yung kandado, baka hanapin. Pero sinira ko na, guys. Ito na, sinira ko na. Kasi wala na yung susi. Ang masama niyan, mga kababayan, hindi sa inihiling. Nagkaroon ng sunog. Paano nila babaklasin? Paano nila pakakawalan yung anak nila? Eh, wala na daw susi. Eh, walang lalaki, matanda. Buti kung nandito, kagaya natin mga boys, madali tayo mag-isip ng paraan, pwersahin. Hindi naman ganun katibay, syempre. Pero sa edad 80, lalo na pag taranta na, paano na? Diba? O, Jesse, buhusan ko pa ng may sabon, no? Tapos, walisin pa ulit. No? Wait lang. Para bumango yung ano. O guys, sorry, mabasa tayo, ha? Kaya, walis, ilaglag mo dito. Kaya na yung alcohol. Ayan, medyo ano mga kababayan, mapipreskohan tong amoy, tirahan. Ayan. Hoy, magaling na magwali si Kuya Jesse. No? Lalo kang pumupogi, Kuya Jesse, pag nagwawali. Mga kababayan, gustuhin ko man paliguan si Ate Christy, pero babae yan. Paubaya na lang natin. Paubaya na lang natin kay nanay ang pagpapaligo. Hindi man ganoon kalinis si nanay, pero mahalaga. Malakas pa siya, no? So, pakikuha yung yung grocery na bigay natin kay nanay. No? Ate Christy, may dala akong grocery para sa'yo. No? Hawakan mo. Ayan, Nay. Malinis na yung ipapasok na lang mamaya yung papag. Pero bago kami aalis, ipapasok para alam ko hindi mo kayang buhatin. Opo. Tapos dyan lang talaga siya natutulog, Nay? Diyan na. Kasi sinabi yung ko, may mindol, doon na sa gilid yung sigaan na, may mindol baka may mindol. May lindol. O baka titibag yan na. Kaya doon nilagay kasi kaya pag may lindol, ilalagay at hindi naabo yun. tutumba ito. Oo, natutumba. Bakit? Mahinang klase ba yan?
kadalasan na may mindol ante. Kadalasan may lindol. No, may kiyan kwanto. Di doon ko ilalagay ay ditang ko lang yung kinata. Paano kiyan kwanto, manakway, titibag na kwanto ay. Tatapilan kwanto. Madadagan na. Pati ilalagay kwanto. Papag ni ate, pasok nyo muna para maipakita natin. Kasi nahugasan naman na, di ba? Sige. Yan na nagdala ako ng grocery para hindi kayo mamroblema sa pagkain. Salamat. Dito muna. Yan, paganyan. Mga kababayan, mga kabarangay. Ito yung naisip ni Daddy Frankie and team na paraan para makatulong po ako sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan po. Lagay nyo muna sa likod to, guys. Ito yung pinakamalaki. Sa pamamagitan po, mga kababayan, pagbigay natin ng mga bigas, grocery, may malaking tulong po yan. Dahil sila po, hindi nila kaya na mamalingki. Sige lang, Nay. Umiiyak na si Nanay. Sige lang, huwag ka po mag-alala. Hanggat kaya po ni Daddy Frankie magbalik-balik. Opo. Hanggat ako'y pinagkakalooban ni God ng kalakasan, loobin nawa na humaba pa ang buhay ko, Nay. Dahil gusto ko pang makatulong sa mga katulad ninyo, no? Opo. Huwag ka lang umiyak, Nay. Nararamdaman kita. Umiiyak si Nanay, mga kababayan. Pero ang pinapakiusap lang niya, gusto niyang gumaling ang kanyang anak. Kaya lang talaga. Kahapon, hinihilo-hilo ko. Gagaling ka, anak, ha? Gumagaling ka. Nung gumaling ka na, hindi ka nag-aalis. Dito ka na lang ka ako. Hindi ka na magtatrabaho ako. Ginaganyan ko na. Hinihilo-hilo ko. Salamat, anak. Minsan nararamdaman ko na may gagaling na. Oo. Pero minsan, Nay, ganitong ganyan. pakiramdam mo lang yun, Nay. As long as wala tayong pinapainom na gamot, ganyan lang yan. Kailangan painumin natin ang gamot. May ano, iinuman ng gamot yung para utak. Oo. Saka vitamin. Ang problema, Nay, kasi hindi nyo po nagagawa regularly. Dahilan kasi, Nay, pag sinimulan yun, dire-diretso hanggang 6 months. Hanggat hindi sinasabi ng doktor. Kumbaga, kailangan na yung ipapainom natin may resita at may advice ng mga dalubhasa. Hindi kasi po pwedeng tayo ay huhula-hulaan lang natin. Kaya hayaan mo na sa pakiusap mo na na sana gumaling, ipag-pray mo lang po. Bigyan ako ni Lord ng tamang pag-iisip, tamang desisyon para magampanan ko yung gusto kong gawin sa anak ninyo, no? Opo. Mga kababayan, mga kabarangay, no? Samahan niyo po ako sa laban na ito. Sana maipanalo natin yung laban natin para kay ate, para kay nanay, sa kahilingan niya. Bagamat hindi ko pa alam as of now kung anong gagawin ko, pero sa pakiusap ng isang nanay na 80 years old, ramdam ko po yung sakit, hirap na pinagdadaanan nila. Kaya ngayon ay mag-iisip tayo ng paraan kung paano siya matulungan ng lubos. Mga kababayan, samahan niyo po ako, bigyan niyo ako ng opinion kung paano ang gagawin natin para mas makatulong tayo, para gumaling si Ate Christy, pagkalaunan, si nanay naman niya ang matutulungan niya. Sa palagay niyo, mga kababayan, anong maganda? Kung dadalhin muna ba natin siya sa shelter natin para alagaan at mapacheck up? Payag kaya sila? Payag kaya ang kanyang ina na madala sa shelter para madala sa pagamutan? Pagkakatiwala kaya nila ang kanilang anak sa Team Daddy Frankie? Pero mga kababayan, bago natin gagawin yan, syempre, pag-usapan maigi at iklaro ang lahat. Dahil ang buhay, mga kababayan, hindi natin alam at hindi rin tayo, mga doktor. Hindi po basta-basta. Kailangan isaalang-alang, isipin din natin yung mga pwedeng mangyari bukas, sunod na mga araw. Para sa ganun ay hindi rin tayo nalalagay sa alanganin. Oo, mga kababayan, ang intention natin ay maganda. At alam kong alam nyo rin. Pero gaya ng aking sinabi, dapat sa lahat ng bagay, maging advance din tayo.
sa mga pwedeng or sa mga mangyayari na hindi natin alam. Pero isa lang masasabi ko mga kababayan, hanggat ginagabayan tayo ng Panginoon at alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawang hindi maganda, wala tayong ginagawang masama, ay tuloy lang tayo. Lalong-lalo na't nandyan po kayo na suporta kay Daddy Frankie. Nay, paano kung dalhin natin sa pagamutan, Nay? Or dalhin namin siya sa shelter? Kasi, Nay, gaya ng sinabi mo, gusto mong gumaling, Opo. dapat dalhin siya sa pagamutan. At pag dinala sa pagamutan yan, Nay, bibigyan niya ng gamot. Kailangan may inom niya yung gamot 3 times a day, depende sa sasabihin ng doktor. Depende sa magiging sakit niya. Pero hindi lang basta pag inom ng gamot, Nay. Kailangan, bago pa inumin ng gamot, may busog yung tiyan niya. Una kung papakainin. Sigurado ka, Nay. Yung gamot. So, Nay, pag dinala natin... Anak ko, si Lite, yung pumunta dito, yung kasama ng... Nay, pag dinala natin ng pagamutan, sasama ka rin. Sama, Vidi. Sasama ka. Gusto ko. Oo, tapos... Parang minunuton oras, nati-check up yun. Oo, na-check up. Sige, Nay, pag-iisipan ko at i-schedule ko kung paano, ha? Oh. Pero sigurado... Pero wala mag-agalaga yun. Sino? Ako, mag-alaga ako. Opo. Kaya ko yung mag-alaga kasi. Yun nga po ang gusto kong malaman, Nay, kung kaya mo pa. Kasi ang magbabantay talaga sa kanya, kailangan family, kapatid, o nanay. Wala nang kapatid niya, may asawa na. Ito yung pinakamalaking problema, mga kababayan. Wala nang asawa. Ito yung pangunahing problema parati, mga kababayan. Pagdating sa mga pasyente namin, pagdadalhin yan sa bahay pagamutan, kailangan talaga first priority ang magbabantay. Pag sinabi ng doktor, mga kababayan, na i-confine, kailangan kamag-anak, relatives ang magbabantay. Ito lagi ang problema namin, mga kababayan. Gaya ng sinabi ni nanay, hindi niya raw alam kung kaya pa niya. Tama nga naman. 80 years old. Ano pa ang aasahan natin? Ha? Yes. Pag i-admit, yon, hindi confine. Jesse talaga confine agad eh. Confine, critical yun. O admit. Yan, pag i-admit, mga kababayan. Pasensya na kayo sa sobrang init dito, mga kababayan. Kaya medyo nawawala din ako sa wisyo. No, Nay? Hindi mo na kaya magbantay sa ospital, Nay? Hindi ko kaya, anak Frankita. Siyempre, matanda na ako. Opo. Sino kaya ang pwede nating ilagay para magbantay sa kanya? Kasi once na dinala ko yan, Nay, hahanapin nila, admit natin to. Kailangan bantayan to ng 15 days. Kailangan kamag-anak. Hindi po pwede yung hindi kamag-anak. Ewan ko, yung pinunta nyo doon ay walang asawa, patay ng asawa niya. Tatlong anak niya, yung batakan, pumunta kayo. Nay, ang pag-usapan lang natin, Nay, sa'yo lang, dito lang muna, hayaan mo muna ibang tao. Ha? Kasi ang ayusin natin, yun sa inyo, yung buhay nyo. Hayaan mo muna yung ibang tao, Nay. Ha? Yun, walang mambantay, no, yung anak ko. Walang magbantay. Wala. Pero sige, Nay, pag-isipan pa natin, ha? Nay, eto yung grocery. Oh, sige, salamat. Parang may, papakain ko yung Christy. Ha? May gatas din, Nay. Oh, malaking gatas. Hindi lang kay Christy, para sa'yo din, para lumakas ka pa, ha? Ay, hindi pwede si Christy. Hindi, pwede. Ay, pwede. Oo. Kumbaga, bigyan mo si Christy, pati si nanay. Ay, Ano pangalan mo, Nay? Dirang po. Dirang. Opo. Nay, papainumin mo si Ate Christy ng gatas, painumin mo rin si Dirang. Pwede. Oo. Ay, nalaglag yung tuwalya mo, Nay. Di ba? Pag pinainom mo si Christy, painumin din si Dirang. Para hindi manghina si Dirang. Sino si Dirang? Ako. Ay, ikaw pala yun, Nay. Tignan nyo mga kababayan, huwag nyo mamasayang biro. Gusto ko mapatawa Pangi lang yung sila. pangalan ko, no? Ha? Pangi yung pangalan ko. Ay, hindi po. Maganda po. May magtatanong, hindi ko na sasabihin na pangi yung pangalan ko. Pwede natin palitan, Nay. Gusto mo magandang pangalan? Ano yun eh? Ha? Ano yun? Magandang pangalan.
Ibana. Ah? Ibana. Iba na? Oo. Oh, pwede. 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 Oh, mula ngayon mga kababayan, si nanay, ayaw na raw niya yung pangalan niyang Dirang. Kaya, Sabi ko, tatay ko, Mm. sinabi yun ng pangalan ko, pangit ka ko. Nay, Mataba ka. Oo. Di gusto mo, gusto mo yung pangalan mo na mataba ka ko, tatay ko. kaya magmula ngayon, Nay, binibinyagan kita sa pangalang Ibana. Ay, iba na. Ibana. Pero sa ngaran ko dyan, Hindi na, Nay. Sutira. Pangalan mo nga po, Ibana na. Ay, iba na. O para maganda. Pwede. Beautiful lady. Sarag. Pwede. Pwede. O, Nanay Ibana, tignan mo po yung yung dala namin. Ano inulam nyo kanina? Manok. Manok. O nga pala, kumain na. Nay, bigyan mo ng tinapay si... Ay, Ibana, pwede ba pakainin mo ng tinapay si anak mo? Titimplan ko ng may anak. Gatas? O sige, bangon ka na, tayo ka na. Mainit ng lamaw. Ay, walang mainit na lamaw. O sige, mamaya na. Tinapay na lang, Nay. Pakainin mo siya tinapay. Tinapay na. Lamay na Chris eh. Oo. Yeah. Yeah. Te Christy. Yan, si kayo. Hindi, sige lang po, Nay. Kain ka na. Tapos ako. Hindi, iba na, kain ka rin. Yung kasama nyo. Hayaan mo sila. Mga tataba na yan. Te Christy, masarap? Masarap. Alam mo, anak Frankie, nung naiisip ko, ay, nakisa. Iyak ako. Nung naisip ko yung ganitong ganyan ng ganyan. Pag naisip mo yung anak mo, umiiyak ka. Iyak ako. Talagang nakita ko, ganyan lang ganyan. Ikot-ikot. Iyak ako. Gawin mo, Nay, kasi tinanggal ko na yung tali. Isarado mo na lang yung pinto para hindi makaalis. Sasarado ko. Masarap? Christy? Ayan, happy siya mga kababayan. Bigyan natin siya ng tinapay. Babalik ako ulit dito, no? Mga kababayan, baka may tinapay kayong sobra dyan. Padalahan nyo naman po si Ate Christy. Tignan nyo, paborito niya pala yung gardenia. Kahit sa bahay mga kababayan, sa mga alaga ko, gardenia lagi ang binibili ko kasi masarap. Lalo na pag sinawsaw mo sa kape. Gardenia to mga kababayan. Gardenia, baka naman. Gustong gusto ni Ate Christy. Pinawisan na ako. Tapos, Nay, may mga dala akong noodles, tsaka mga sardinas, corned beef. Opo. Para pagka hindi ka makapagluto, may pagkain ka, ha? Tapos babalik pa kami ulit dito. Salamat. Tsaka mga kababayan, mararamdaman mo sa mukha niya, masaya siya nung natanggalan natin siya ng tali. Ramdam mo yung kaligayahan mga kababayan sa kanya nung natanggal natin siya sa tali. Kumbaga nabawasan yung bigat sa kanyang baywang. No? Yun lang. Gustuin man namin na paliguan pero hindi pwede kasi mga lalaki kami. Hayaan na lang natin si nanay. No? Gutom siya. Sige, kain marami. Ilan kayo magkakapatid? 7 kayo. Oh, very good. Pang ilan ikaw? 7. Ha? 7. Anong pangalan mo? Wala. Anong pangalan ng asawa mo pala? Ha? Pangalan ng asawa mo? Ha? Hindi niya alam. Si Ate Christy. Dapat inom ka maraming tubig lagi, ha? Sige na, ipo ka dito na.
Oh, kahit. Gusto pa? Gusto mo pa? Uhaw na uhaw. Sige na, upo ka dito. O, kain pa. Salamat. Alam din niya magpasalamat. Alam niya. Okay. O, lagay niyo to doon. Okay. Tapos buhatin natin itong upuan, lagay dyan. O, nilagay ko na doon, Nay, ha? Tanggalin niyo yung plastic kaya, para maliwanag. Makahigop siya ng hangin. Sige, sira. May mahangin, papasok. Wag na? Nababasa. Wag na daw. Ate Christy, balik tayo doon. Uy, bait naman. Balik tayo doon. Huwag kang aalis, Ate Christy, ha? Ito yung tubig mo. Pag nagutom ka, ito naman ang tinapay mo. No? Ayan, malinis na yung papag niya, guys. Kanina may dumi doon, pati yung flooring. Medyo basa nga lang. Dito ka lang na, Ate Christy, babalik ako ulit, ha? Kain ka lang, ha? Alam mo pangalan ko? Daddy Frankie. Sabihin mo nga, Daddy Frankie. Palitan mo siyang damit na pag alis namin, ha? Kasi madumi na yung damit niya. Sige. Ay, didilamusan ko nung So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Sa ngayon, ito lang muna yung update ko sa inyo. At pag-iisipan natin kung paano natin siya matulungan pa ng lubos, paano natin siya maipagamot. Tingin ko naman pag napainom ito ng gamot, napakain ng maayos, parang sila Ate Lisa, si Nancy, ay magbabalik sa normal yan. Ang pinakamahirap lang talaga mga kababayan ay yung pag-maintain, pagpainom ng gamot everyday hanggang 6 months para makarecover sila. Pag nalagpasan natin yun mga kababayan, ay unti-unting manunumbalik. Siyempre, sa gabay ng ating Panginoon. No? Okay? Inom ka tubig mo. Alis na ako. Ayan yung kadena. Nay, nandito yung kadena, ha? Baka sakaling kailanganin mo. Pero sana, wag na. Mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Pansamantala po, si Daddy Frankie ay magpapaalam sa inyo. Magandang gabi po muli sa atin lahat, mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat.